Salamat sa Panginoon at sa biyaya ng Panginoon at sa kapayapaan ay tayo po muli mag-aaral ng kanyang salita at ang ating pong pag-aaralan ay labis na mahalaga po, no, sa mga panahon ito, lalo na sa mga panahon na kung saan ay ang sanlibutan ay pasama ng pasama. So ito po ang ating topic ng ating pag-aaralan about po sa katwiran versus katwiran. So bakit katwiran versus katwiran? So, at yung quote and quote, meron po siyang kabataan. So, special po ito no, sa mga kabataan. No? Opo, sapagkat napapanahon no, na lalo na no, sa mga pagkipagbigma, katwiran, no, yung pagkipagbaka ng pananampalataya ay lalo nawang maging matatag, malakas po yung ating mga kabataan. No? At ito po ay dahil po sa katwiran ng Diyos. So, sa biyaya ng Panginoon, no? Aking Bible dyan. Tingnan nga po natin yung mga Bible. So, meron po tayong Biblia upang ating pong mabasahan. Naka-set na yan, yung Bible. Yung luma. Na? Ano lang? Ayun. So, okay. Yun, salamat sa Panginoon. No? So, ngayon, tingnan po natin no, yung aral po ng Panginoon about po sa katwiran. So, nandito po tayo sa 2:12, chapter 12 ng Romans 12. Siguro, basahin na lang po muna natin yung number sa 1 na lang po tayo. Sabi po dito, kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaya-aya sa Diyos na siyang ninyong katampatang pagsamba. Sa 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang inyong mapatunayan kung ano o alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Salamat sa Panginoon. No? So, tayo po ay nasa sanlibutan. Amen? Maging matatanda, magulang, at yung mga kabataan. No? So dito sa sanlibutan, meron pong dalawang bagay po dito. Una, sinasaysay po dito ng ating pong nabasa na meron pong mga mananampalataya. At tinutukoy po yung mananampalataya, mga kapatid, no, na bilang hain, no, bilang katawan mo sa Diyos ay maging haing buhay banal tayo sa Panginoon. Tulad po ng ating pong ginagawa bilang haing buhay na siya po nating katampatang pagsamba. So, napakahalaga nun, no, na tayo po ay pumaparito sa araw po ng pagtitipon. Hindi naman po natin isineselebrate yung araw. No? Pinagdidiwang po natin no, yung kabutihan ng Diyos. At dito, sa araw na ito, o sa alanmang araw na tayo nagkakatipon, at tayo po ay merong pagsamba, ito po ay dahilan. Pagkakataon upang ating pong masamba ang Diyos. Upang ang ating sarili
ay maiharap sa Diyos na isang haing buhay, banal, at kaaya-aya sa Diyos. Sa lumang tipan, kung ating po mapapansin, no, pag tinignan po natin ang lumang tipan, gaano ba ang Diyos no, ka-istrikto sa pagsamba? Gaano siya ka-istrikto? Diba? Siguro, kaunting kibot mo lang, sasawayin ka no, ng mga lingkod ng Panginoon. Ganun ka-istrikto sila. Yung mga Hudyo, no, sa kanilang pagsamba. At dito pa nga, ay sa kanyang mga utos, kapag lumabag ka, ano po yung kaparusahan? Kamatayan. Ganun siya katindi, ganun siya kahigpit, no? Na kapag lumabag ka sa Panginoon, meron kang kaukulang kamatayan o parusa. Kung hindi man kamatayan, ay yung itatapong ka sa labas ng Israel. Napakasakit no? Itakwil ka ng bayan ng Diyos o bilang isang bayan ng Diyos. Ganun katindi, no? Pero dito sa atin ngayon, no? Bagamat hindi ganun yung literal na pagka gusto ng Panginoon. Pero nandun yung spiritual na kalagayan. Na ang gusto niya, yung isang tao na maglilingkod sa Kanya, ay iharap niya yung kanyang sarili na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. Sa ganitong bagay pala, meron pong dahilan ng Diyos kung bakit, no? Na ating pong sinisikap, no? Na maibigay sa Panginoon yung kaukulang pagsamba sa Kanya. Meron pong rason eh. Ano yung matinding rason dito? Ano po yung matinding rason? Ang sabi po sa 2, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang inyong mapatunayan kung ano ang mabuti at kaaya-aya na lubos na kalooban ng Diyos. So meron pong dalawang parte dito, dalawang bagay dito na tinitingnan po natin no, yung comparison. Yung ano ba dito, tawag dito, yung pagkukumpara, no, ng bagay na una, doon ka sa Panginoon. Pangalawa, meron po ditong tinatawag na sanlibutan. Bakit po sanlibutan? Bakit sa Panginoon? Ano ba yung sa Panginoon? Yung bang sa Panginoon, Brother John, sa sanlibutan? Yung bang sa Panginoon ay mamamayan ng sanlibutan o mamamayan ng langit? Yung bang sa sanlibutan, yung bang sa Panginoon ay taga-sanlibutan? Yan ang tanong, di ba? Sabi ni Kristo, kayo'y kapuputan ng sanlibutan. Bakit po? Sapagkat kayo ay hindi taga-sanlibutan. Yung po pala yung tawag dito, yung tinatawag na comparison, no, between the will of God, no, at yung sa sanlibutan. Sa tinatawag po natin na sa earth, no, sa mundo, yung gawa ng sanlibutan. So dito, pinatutunayan ng Panginoon na iba ang sa sanlibutan sapagkat hindi sa sanlibutan, kundi tayo ay sa Panginoon. At sa pamamagitan nito, ay ang wika ay makikilala natin, mapapatunayan natin kung alin ang mabuti at kung ano ang kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, meron pong bagay, no, na tinutukoy na pagpapatunay na ano bang patutunayan mo? Yung katwiran ng sanlibutan o katwiran ng sa Panginoon? Ano ba yung katwiran ng sa Panginoon? Yan po ang tanong. At ano yung katwiran ngayon ng sanlibutan? Diyan din po sa kasulatan po ito, no, ng Roma sa 12. Basahin po natin, mga kapatid. Ito pong chapter 10 naman po tayo. Chapter 10. Chapter 10. So, basahin po natin ng verse 1. Siguro hanggang 4 na. Ang sabi po ay ganito. Yung chapter tayo. Kita naman yan di ba? Kita naman siya. So, sabi dito, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mangaligtas. Sinong kanila po ito? Na dapat ay merong kaligtasan, dapat maligtas. Sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, dapat hindi ayon
sa pagkakilala. So itong pinatutunayan po dito ni Pablo, no, na meron mang iba, sabi niya, sa sanlibutan, o hindi man sa sanlibutan, o sa sanlibutan, no, per se, ay pinatutunayan niya ang wika na merong pagmamalasakit sa Diyos. Ano ba yung pagmamalasakit sa Diyos? Yung bang salitang pagmamalasakit ay masama? Hindi po, di ba? Yung bang salitang kutsilyo ay masama? Pero bakit nagiging masama? Kapag ginagamit mo sa masama. Di ba? Ngayon, yung sinasabi po dito na pagmamalasakit, hindi siya masama. Kaya lang, meron pong perpekto o meron pong ukol dito ng paggamit ng malasakit. Ano po yun? Sabi dito, no, merong pagmamalasakit sila. Bakit po? Sapagkat ibig nila na maitayo ang sariling kanila. Hindi na pasakop sa katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin, no? Ibig sabihin mga kapatid, no? Hindi na pasakop sa katuwiran ng Diyos sapagkat ibig nila na maitayo yung kanilang sarili. No? Sa sanlibutan, mga kapatid, binasa po natin kanina na meron pong tinatawag po doon na upang kay malayo ninyo yung sanlibutan, upang matapatunayan ninyo kung anong mabuti, kung ano yung kaaya-aya sa Diyos, huwag kayong umayon sa sanlibutan. Di ba? Huwag kayong umayon sa sanlibutan. Bakit po? Sapagkat yung katwiran na sa sanlibutan, meron ding pagmamalasakit siya sa Diyos. Meron din eh. Sige nga, Brother Kiel, na? Tama? Tanungin mo yung kaklase mo. Tanungin mo yung kapitbahay mo. Sabihin mo, kilala mo ba ang Panginoon? Ano sasabihin sa inyo? Kilala. Ngayon, magpunta ka sa sa sabungan. Sa sabungan, magpunta ka. Kilala mo ba si Kristo? Di ba? Sasabihin siya, sinong Kristo ba sinasabi mo? Kasi may Kristo rin doon eh, di ba? Meron din eh. Sasasalan mo, hindi, yung Kristo yung Panginoon. Sasabihin nun, kilala ko. Ibig sabihin, kilala ng Panginoon. Talagang kilala ang Panginoon sa lahat. Sa buong sanlibutan, talagang nagpakilala ang Panginoon. At nakilala ang Panginoon. Ibig sabihin, meron din pagmamalasakit. Kaya lang, yung pagmamalasakit, hindi ayon sa katwiran ng Diyos. Kapag sinabi hindi ayon sa katwiran ng Diyos, hindi nagpasakop sa katwiran ng Diyos. Di ba? Hindi siya nagpasakop. No? Ang ibig sabihin nito ay naitayo o nagtatayo sila ng sariling kanila. Sa madaling sabi o sa tawag po dito, yung isang madaling salita o maintindihan salita, ito po yung maitayo yung sariling kanila. Ito yung sarili nila na gusto. Yung sarili nilang kalooban, yung gusto lang nila. No? Yung gusto lang nila. At hindi ito yung katwiran ng Diyos. Pero katwiran din yun. Kaya nga ang pinag-aaralan natin dito, yung katwiran versus katwiran. So meron palang tinutukoy na katwiran din yung sanlibutan. At meron din tinutukoy, Brother John, na katwiran din ang Panginoon. So dito, nagkakaroon ng banggaan. Nagkakaroon ng salpukan dito. Kanino bang katwiran ang mananaig? Kaninong katwiran ang mananaig dito? No? Ngayon dito, sabi dito, no? Sa 4. Tama, sa 3, no? Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos ay nagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. So, anong dapat gawin? Sige nga. Anong dapat gawin? Kung ikaw ay nasa katwiran, nasa sanlibutan, anong dapat gawin, mga kapatid? Ang kailangan gawin po, mga kapatid, ayun din pong sinasabi dito na sapagkat sila'y hindi napasakop sa katwiran ng Diyos. So, anong dapat gawin? Ano ba yung kabalitaran ng napasakop? Hindi napasakop. Nagpasakop. Na? Diba? Ibig sabihin, kailangan natin gawin na tayo ay magpasakop sa Panginoon o sa katwiran ng Panginoon. Yun po yung yun po yung nararapat. No? At bilang sa mga kabataan, no? Si Timoteo, no? Siguro yung kanyang tinatawag ko na
sabihin na po natin na, ano, na historical background or tinatawag po na tawag po dito, pagsusuri o pag-aaral ng mga istorya ay sinasabi nila bilang referensya na yung itong si Timoteo ay nasa 14 lamang na taon. Kung titignan po natin, ano siya? Grade ano siya? High school, mga ano? Second year? Fourth year? 14 na ba yun? Yung 14? Ha? Third year. Ha? So, napakabata, no? Ibig sabihin, sakop siya ng pagiging kabataan. So, si Pablo, no, bilang kanyang guro, ay nag-ano sa kanya, nagbili sa kanya. Na, ang sabi sa kanya, huwag ang wikang pagsalitaan ng masama ang kanyang kabataan. Huwag pagsalitaan ng masama ang kanyang kabataan. Usually, sino bang nagsasalita ng masama sa kanyang kabataan? Sino po? Diba? Mga kabataan, sino po ang nagsasalita sa inyo ng masama? Halimbawa, na? Ganyan. Halimbawa lang, nakapangdamit ka ng pang-samba sa Panginoon. Ano yung salita na, sino nagsasalita sa inyo ng hindi maganda? O yung panunuya or pag-uusig, kasi pag-uusig rin. Sino po? Yung bang katwiran sa Diyos, yung nasa Diyos po ba? O yung sanlibutan, labas sa Diyos? Di ba ba? Sinya? Sinigo? Sinya? Sino? 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 Sasabihin niyo, pang grade 1 naman pa yung tanong mo eh. Ano na namin yan? So, ibig sabihin, pang grade 1 lang ito, pero mahalaga. Mahalaga eh. Importante. Kasi nga, meron na siyang pakikipagbaka. Kasi hindi lang kayo bilang kabataan na para bagang, oy, itong gagawin nyo, inutusan, itong gagawin, hindi. Sa iglesia, mahalaga kayo. Sa iglesia, napakahalaga ninyo. Kasi si Pablo, sa totoo lang, nakapokus po siya sa mga kabataan. Tinuruan niya yung mga kabataan. Doon siya nakatingin na hanggat bata pa, sikapin mo, huwag mong pagpagsaltaan ng ang sarili mo, ng kasabahan ng ibang tao. Sikapin mo maging uliran sa harap ng mga mananampalataya. Ano ba yung uliran? Parang napakalalim yung uliran, ha? Ano ba yung uliran? Dakila mo ba yun? Ano ba yung uliran, Sister Bilin? Tularan. Tularan, huwaran. Na? Tama, di ba? Yun yung pinakamalapit yung pinakatumpang nasagot Maging huwaran kayo. Pero yun yung kabataan, sinabihan ni Pablo na maging huwaran kayo ng hindi na kabataan, kundi ng pananampalataya. Kita nyo, gano'ng kabigat yung hindi na alam ng mga kabataan kung gano'ng kabigat yung kanilang responsibilidad bilang kabataan sa iglesia. Biri mo, inalintulad ni Pablo, sa church, sa pananampalataya, isang pananampalataya, kayo'y huwaran ng pananampalataya. Kayo'y sentro ng pananampalataya, yung mga kabataan, mga kapatid. So, napakahalaga ng kabataan. Sa isang iglesia o sa isang samahang paglilingkod o pananampalataya tulad ng iglesia ng Panginoon. Ngayon, bilang sa ating pangangaral, may sinasabi po dito mga kapatid, puntahan po natin. Ano ba yung matindi na matinding tsagabal sa pananampalataya, buhay ng pananampalataya ng isang kabataan? Sige nga, sa inyo, ano yung matinding sagabal sa inyo? Buhay pananampalataya. Sa school ba? Sa libutan ba? Mahirap ba ang buhay pananampalataya? Ano yung matinding sagabal sa inyo? Siyempre, sasabihin mo natin sa Diyos, kahit yung matatanda, sabihin mo natin na, Lord, tanggalin mo na ako sa sanlibutan. Sabi siya, saan tayo lalagay? Sa Mars? Saan tayo lalagay? Tao ka, talagang sa sanlibutan ka. Saan tayo lalagay? Sa Jupiter? Sa Mercury? Saan? Di mo ba? Saan mga kapatid, So, tayo bilang mga anak ng Panginoon,
Hindi taga-sanlibutan, pero pansamantalang nasaan? Nasa sanlibutan. Kasi sabi ni Kristo yun, kayo hindi taga-sanlibutan. Ibig sabihin, pansamantalang sa sanlibutan ka lang, nakatira. Pero hindi ka laging sa sanlibutan kasi meron kang tahanan. Ang inyong pagkamamayan ay ang wika ay sa langit. So ano yung matibay dito ngayon? No? Hindi lang sa kabataan, sa atin din. Ano yung matibay talaga na talagang kalaban natin? Hindi yung muna yung source hindi muna yung pinagmulan. Siguro alam naman natin kung sino yung pinagmulan. Yeah? Alam na po ba natin kung sino yung pinagmulan, yung source? Walang iba, kundi yung dyablo. Diba? Sabi ni Kristo na sa sanlibutan, kayo anak ng inyong ama na dyablo. Bakit po? Sapagkat sa simula pa lang ng una, siya'y sinungaling at ama nito at walang katotohanan sa kanya. So, siya yung source nito. So, sino yung ginagamit ngayon ng kaaway o ng dyablo? Yan ang tanong. At yung ginagamit niya, no, anong dapat gawin dito? Bilang mga anak ng Panginoon, lalo ng mga kabataan, anong katwiran ang dapat gawin nito? So, puntahan po natin. Dito po sa unang Korinto. Sa unang Korinto, puntahan po natin, ito pong, siguro dito na po tayo sa sa 6 po muna tayo. Bago tayo pumunta sa source, no? Puntahan po natin ang 40. Ang sabi dito, huwag kayong makipamatok ng kabilaan sa mga di nagsisisampalataya. Sapagkat anong pakikisama, mayroon ng wika ang katwiran sa kalikuan. At anong pakikisama, mayroong ang kaliwanagan sa kadiliman. So dito meron na namang pakikipaglaban at tinatawag po na tawag dito, yung pagkukumpara, yung comparison. So, alam po ba natin dito, yung katwiran at kalikuan? Ano raw ang pakikisama? Ngayon, anong daw ang wika ang pakikisama? Mayroon yung kaliwanagan at kadiliman. So, pag nagsama yung liwanag at dilim, anong resulta? Anong resulta? Ano ba tawag doon? Malilim? Makulimlim? Hindi na. Ano tawag doon? Pagka nagsama, kasi hindi pwede masamayan. Makulimlim. Hindi siya gabi, hindi siya madilim, hindi rin siya araw o maliwanag. Makulimlim ang tawag, ano? Tulad din naman ng parte sabi sa Apocalypse, no? Ibig ko sana maging mainit ka at hindi o malamig at hindi maligamgam. Ayaw pala ng Diyos Bakit? Tulad din yung maligamgam, di ba, Bardon? Pag maligamgam ka, isusuka ka ng Diyos. Ganon din yung pag makalimlim ka, isusuka ka ng Diyos. Bakit? Kasi nga, sala ka saan? Sa init, sala ka sa lamig. Maligamgam ka, isusuka ka ng Diyos. Ngayon din dito, no, yung analogy na pinapakita rito, yung maligamgam, no, hindi mainit, hindi malagim, malamig, hindi rin maliwanag, hindi rin madilim. So, yun yung analogy, ayaw ng Diyos na isusuka kita. Di ba? So, dito, merong paglalaban dito, merong pakikipagbaka, kaya nga ang ating topic ay katwiran versus katwiran. So, merong katwiran pa rin yung kalikuan, at merong katwiran yung katotohanan. Kalikuan, katotohanan, kadiliman, kaliwanagan. So, anong dapat gawin? Sabi dito, huwag kayong makipamatok. Ano ibig sabihin ng, ulit natin lang, Sister Belen, ano naman ulit yung makipamatok sa madaling saysay, sa madaling salita? Ha? Makilubilo, makisama. Hindi, classmate ko yan eh. Yung bang ibig sabihin ng Diyos? Teacher ko yan eh. Hindi ako makisama dyan. Yung ba ibig sabihin ng Panginoon? O kung gano'n ang ibig sabihin ng Panginoon, huwag na tayo hindi sa sanlibutan. Di ba? Kasi hindi naman pala yung ibig sabihin ng Panginoon. O kung gano'n pala ang ibig sabihin ng Panginoon, huwag na tayo sa sanlibutan. Isa tayo pupunta sa gitna ng dagat.
Hindi po ganun ang ibig sabihin, no, ng aral ng Panginoon, mga kapatid. No? Tama po, no, na huwag makipatok, huwag makisama. Hindi dahil nag-i-school ka, ay pakikisama na yun, Brother Toto. Di ba? Hindi dahil nandiyan yung guro mo, sinusunod mo, nag-eleksyon ka, o nag-aaral ka, o nakikipag-assignment ka, pupunta ka ron, ay nakikisama ka sa Kanya. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po, ng pakikipamatok, meron pong halimbawa dito, yung pakikipamatok mo, saan? Sa kalikuan. Ano ba ulit yung kalikuan? Sino ulit yung source ng kalikuan? Si Satanas. Sabi ni Kristo, walang katotohanan sa Kanya. Ibig sabihin, kalikuan siya. Walang katuwiran sa Kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag kang makisama doon sa kalikuan. Yun yung hindi natin pakikisamahan, no? Hindi po natin iahalog-biluhan yung kanyang kalikuang gawa. Kasi, si Satanas ba merong katwiran din? Meron eh. Kaya lang baluktot. Kaya nga katwiran versus katwiran. Diba ba? Baluktot. Si Satanas ba nakipagkatwiran lang kay Kristo? Sister Dayan? Meron daw eh. Saan? Sa anong ano? Ano? Napakamatul yung sister Dayan. Tinatanong, oo na nga, kasi nung pa ulit. Ha? Ano yung katwiranan nila? Between Christ and devil. Ano? Di ba nung siya dinala sa taluktok ng mundo? Nagkaroon sila ng katwiranan doon. No? Nagkaroon sila ng bakbakan doon. Ano yung katwiran ni Satanas? Sige nga, ano yung katwiran ni Satanas? Verse by verse. Talata rin. Or salita rin ng Diyos. Diba? Salita rin ng Diyos eh. Kaya lang, papaano na pabulaanan o nakitang baluktot o kalikuan si Satanas? Papaano na pakilala? Ganun ang ginamit niya naman ay salita rin ng Diyos. Kasi nga, yung kanyang kahulugan sa salita ng Diyos. Ha? Sinabi niya, tunay ba na kapag ikaw ay natisod, ay alalayan ka ng mga anghel para huwag kang matisod pag ikaw'y nadapa? Tama ba? Tama eh. Kung gano'n, sabi niya, magpatihulog ka. Diba? Yun ba yung kahulugan nun? Ang salita ay Brother John, ano ba? Ganito salita. Kapag ikaw ay natisod sa isang bato, ay aalalayan ka sa iyong kanang kamay. Ang katwiran ba doon, yung kahulugan ba, ang kahulugan ba noon ganito? Oy, magpatihulog ka. Ganun ba ang katwiran? Tumalong ka. Kasi alalayan ka naman ng Diyos, tumalong ka. Yung ba yung katwiran o kalikuan? Kalikuan. Pero ang ginamit niya, salita ng Diyos. Kaya lang, yung kanyang paliwanag, yung kahulugan, kalikuan. Bakit? Kasi yung kahulugan ng salita ng kapag ikaw'y natisod, ibig sabihin, hindi mo sinasadya. Ha? Kapag ikaw ay nadapa, kapag ikaw ay nahulog, kapag ikaw ay, halimbawa, nahulog o nadapa o natisod, ibig sabihin, hindi yun sinasadya. O gawin mo, sadyain mo, o subukin mo ang Diyos. Sabi nga ni Kristo, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagka pala gano'n ang ginawa mo, sinabi mo yung katwiran ni Satanas, sige nga, mapatihulog ka, sige nga, gawin mong tinapay yung bato, ang tawag pala doon ay kalikuan. Ang tawag pala doon ay tinutokso mo ang Diyos. O sinusubok mo ang Diyos. Bagamat gumamit ka, ginamit niya yung talata, kaya lang, yung katwiran ng kahulugan ay hindi sa Diyos. O kalikuan. Amen? So ano yung katotohanan doon? Ang katotohanan doon, yung salita ng Diyos. Pero ang ginawa niya ay kalikuan. So dito ganun din, no? Bagamat tayo nasa sanlibutan, no? Ay hindi po tayo nakikipamato o nakikisama sa kanyang gawang kalikuan o gawang kadiliman, mga kapatid. Hindi po ganun, no? Yung pakikisama. Ngayon, sasabihin natin, yung tulad ng analogy natin, yung kutsilyo ba masama? Hindi eh. Ginagamit mga panluto yun eh. Yung cellphone ba masama?
Masama ba yung cellphone? May cellphone ako, nasa cellphone. Ayun, yung cellphone ko. Masama ba yung cellphone? Hindi masama. Diba? Hindi masama ang cellphone. Kayon, paano nagiging masama ang cellphone? Paano nagiging masama ang kutsilyo? Sige nga, paano? Pwede pala maging masama yung isang bagay sa pamamagitan ng paggamit mo ng mali. Tulad din ng Biblia. Masama ba yung salita ng Diyos? Hindi eh. Pero pwede mo siyang magamit, no? Bilang masamang bagay para ikatwiran yung katwiran mo. Pwede mo magamit eh, para mapasama. Kaya lang, hindi masama yung salita ng Diyos. Di po ba? Ganun din yung mga bagay-bagay. Anong ibig sabihin natin mga kapatid, no? Mga minamahal? Ano ibig sabihin natin? Ang isang bagay, no? Ang katwiran ng Diyos at ang katwiran ng masama, nagiging katwiran ng mabuti, yung katwiran ng masama, kapag inilagay mo sa puso mo na mabuti ito. Tama ba? Inilagay mo eh. Hindi. Sa Diyos masama eh. Pero sa'yo, katwiran yun. Mabuti yun. Kasi wala kang pattern. No? Ano ba yung pattern mo? Ano ba yung linya mo? Ano ba yung sinusunod mo ng tao? Yung bang katwiran ng Diyos o katwiran ng tao? Ano ba sa dalawa? Ano ba sa dalawa? Kasi pag katwiran ng tao, pwedeng maging katwiran yun. Pwedeng mabuti yun. Pwedeng maging mabuti yun. Pwede. Pwede mong ikatwiran na mabuti to. Kasi nga, para sa'yo, mabuti yun. Kasi nga, sa'yo ay katwiran yun. Katwiran sa'yo. Kaya lang sa Diyos, katwiran ba? Ang katwiran ng tao? Hindi sa Diyos? Ano yung sinabi natin, binasa natin sa Roma 10? Ano yung sinabi natin, binasa natin doon? Ang wika po doon, no? Na sila ang wika, no? Hindi napasakop sa katwiran ng Diyos. Ibig sabihin, kapag katwiran mo ang tuwiran, ang tawag doon, bagamat katwiran, ay hindi napasakop sa katwiran ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, hindi mabuting katwiran. Di ba? Kasi nga, hindi mabuti dahil hindi nga pattern o yung sinusunod mo na katwiran ng Diyos. Kaya nagiging siyang hindi mabuting katwiran o kalikuan, mga kapatid. No? So, kaya meron dito pakikipagbaka. Meron siyang pakikipaglaban, mga kapatid, no? Sa ganitong paraan. Ngayon, yung source, binanggit natin, 8:44 ng 1, at gayon din po dito sa 2 Corinthians 11:15, no? Na sila ang wikay hindi madaling bagay, no, na ang mga ministro ni Satanas man din ay magpakunwaring mga ministro ng katwiran. Ibig sabihin, no, kahit yung mga ministro ni Satanas, hindi daw ang wika mahirap. No? Kumbaga si Satanas naging anghel ng kaliwanagan eh. Kaya niyang gawin eh. Magpakunwari siyang anghel ng kaliwanagan. At hindi mahirap din na yung mga ministro ni Satanas ay magpakunwaring ministro ng katwiran. Ibig sabihin, andun nga yung pakikipagbaka ng katwiran ng Diyos versus sa katwiran ni Satanas o ng kalaban. Kasi meron din siyang katwiran. Kaya hindi madali ito. No? Sabi niya, hindi imposible ito. Madali ito sa Satanas na kung paano siya yung nagiging nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, gayon din yung kanya mga ministro ay nagpapakunwari na anghel na mga ministro ng katwiran. Yun po mga kapatid. So yung merong katwiran dito, tulad din sa Satanas, meron siyang salita ng Diyos na ginamit, pero yung kanyang katwiran ay hindi katwiran ng Panginoon. So ang pinag-usapan natin, no, ay katwiran versus katwiran. So bakit isinentro natin sa mga kabataan? Kasi nga, mahina sila. Diba? Mahina ang kabataan eh. Tulad din ng mga babae, itinuring silang marurupok, na mga babasagin. Bakit po? Kasi yung babae, lalaki, ulo na
babae. At yung lalaki, ang kanyang ulo, si Kristo. Mga kapatid. So, bakit mahihina ang kabataan? Kasi, andun sila sa proseso na sila ay inaaralan. Amen? Sa proseso sila na sila ay pinagtitibay, mga kapatid. O pinalalakas yung kanilang pananampalataya. Ngayon, tanungin natin yung mga kabataan. Sa oras na ito, saan kayo busy? Yes, saan kayo busy? Nakikinig ba kayo? Ha? Sa mga katwiran ng Panginoon? O meron kayong katwiran na iba? Mas katwiran sa akin ito eh. Saan kayo ngayon busy? Sa katwiran ng Panginoon o sa katwiran ng inyong sarili? Hindi ko na isasama yung katwiran ni Satanas. Kasi nga, mandaraya yun. Di ba? Sa kanya nga isa, siya nga yung source ng lahat eh. Kahit yung katwiran ng tao, siya rin yung source, siya rin ang pinagmulan. So sa tao na lang, saan kayo ngayon busy? Doon ba sa pakikinig ng salita ng Panginoon? Bilang katwiran sa Kanya? O yung sa ibang bagay na hindi ayon sa katwiran ng Panginoon? Lalo na sa mga online, no? Sa mga kabataan, sa mga abuti ng salita ng Panginoon, saan kayo busy? No? Saan kayo nakapokus? Sabi ni Pablo, no? Fix your eyes unto Jesus. Ano ibig sabihin, no? Magsitingin kayo tangi kay Kristo. Ang inyong mga mata nakapokus lang sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Lalo na sa katwiran. Marami tayo narinig, no? Na ibang katwiran. Na para bagang ikaw nga nagsiselfone ka din eh. Ikaw nga nag-aano ka rin eh. Ganyan, ganito. Pero ano bang aral ng Panginoon? Katwiran kasi yun eh. Pero anong aral ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, sa kanyang aral, fix your eyes unto Jesus. Yung ating focus ay dapat sa Panginoon. Binabaliwala natin yung iba, yung sinasabi ng iba, kundi tayo sa Panginoon. Bakit niya sinabi yun? Bakit inaral yun? Kasi nga, maaaring maging katitisuran siya. Di ba? Maaaring maging ito ikabubuan niya. Halimbawa, tinignan ko si Selen, si Bar Selen. Ako ba na Selen, no? Lahi ka naman ano eh. Ganyan, lahi ka ng ano eh. Lahi kang huli eh. Alam ba gano'n, bro? Di ba? Tinignan ko siya. Tinignan ko siya eh. Ano mangyayari sa akin? Lalo pag mahina ka, kabataan ka, mahina yung pananampalataya mo. Sige nga, ano mangyayari sa'yo, Sister ano te? Jennifer, ano mangyayari sa'yo? Yeah, Sister Jennifer? Pag tinignan mo si Diana, ano mangyayari sa'yo? Eh, ganyan nga yan eh. Yung katinan mo ganun. Ganyan nga yan eh. Ganyan na rin ako. Pares lang kami. Di ba? Di ba? Ganun na magiging katiran mo eh. Pares lang tayo. Bakit? Kasi nga, yung kaisipan natin, yung puso natin, hindi nakapokus kanino? Kay Kristo. So, ang magiging katwiran natin, katwiran na rin ni Diana. Di ba? Katwiran na rin ni Marcela. Katwiran ko, ganda rin ako. Pares lang tayo. Naglilikod naman tayo eh. Bakit po? Ibig sabihin, hindi siya katwiran ng sa Panginoon. Anong ibig sabihin? Dapat maging malakas tayo. Maging matibay tayo, lalo na sa sanlibutan. Di ba? Kaya nga, may aral si Pablo sa mga kabataan eh, na maging uliran kayo sa pananampalataya. May aral siya eh. Ibig sabihin, dapat ang kabataan nakatuon din kay Kristo. Nakapokus din siya sa Panginoon. Yung kanyang katwiran. Bakit po, mga kapatid? Bakit siya nakapokus doon? Kasi nga, merong pagkakataon o may mga bagay na mangyayari kapag dumating yung bagay na kahinaan o mga bagay na ikaw ay sinusubok, ano mangyayari sa iyo? Yan ang tanong. No? Siguro sa mga huling talata, basahin po natin. No? Dito sa sa unang Pedro. Marami pa po ito, no? Pero sige. Mukhang at least tayo ipinangaral natin ng Panginoon na kumbaga inuhusto po natin sa ating pong isip at puso. Yung ating pong pag-aaral, sinusulit po natin.
So, basahin po natin ang unang Pedro 14. Ang sabi dito, wala. Ha? English. Ganun? English pala. Peter. Yan, ganyan. Tama, bro? Peter. Yun, tama. Okay, basahin natin. Ha? So, 14, yan. 13. Sino ang sa inyo'y aapi kung kayo'y mapagmalasakit sa mabuti? Meron bang aapi sa atin? Sabi nga, di ba, ni Pablo, sa kasulatan, anong magagawa sa akin ng tao? Kung ang Diyos ang aking kakampi, ano ang magagawa sa akin ng tao kung nasa libutan? So, kung kayo mapagmalasakit ang wika sa mabuti, ang wika, ano, sinong aapi sa inyo? Sa 14. Datapwat, kung mangagbata kayo nang dahil sa katwiran, ay mapapalad kayo. At huwag kayong mga takot sa kanilang pantakot o huwag kayong manggulo. Kaya pala, ano, pag pala tayo, no, ay nagbabata nang dahil sa katwiran, ang tawag sa atin, ang wika, ay mapapalad kayo. Yeah. Mapapalad pala yung Brother John, no? Ano ba yung pagbabata? Yeah. Ano yung binabata mo, Brother John? Meron ka bang binabata? Sakit? O ano ba? Wala naman sakit ka. Gusto mo? Ayaw mo naman, di ba? Wala naman gusto niya eh. Ano ba yung konsepto ng pagbabata? Yung, siyempre, yung problema, sakit, ano pa? Ano pa? Yung pangangailangan, di ba? Yan yung binabata ng tao eh. Pag-uusig. Yung panunukso, panunuya, binabata yan ng tao. So, pag dumating sa atin yun, ang wika no, ni Pedro, mapapalad kayo. So, mapapalad kayo. Kasi anong mapapala, ano sabi ni Pedro, na ano mapapala nyo? Kung kayo nagbabata, kayo nagtitiis, gayon may nagkakasala kayo. Anong kabuluhan doon ng wika? Meron bang kabuluhan? Meron bang kabuluhan sa tandayan? Ano ba sa tandayan? Piningot sa tainga ng kalaro niya. Ano gagawin mo sa tandayan? Mapingot nga ito ng 2 beses. Pingutin mo hatong 2 beses, may kasama pang tadyak, Brother Toto, di ba? Anong tawag doon? Nagbata ka ba? Nagtiis ka ba? Oo, hindi. Ha? Hindi siya nagtiis eh. Sabi niya, tama, hindi siya nagtiis. Pero kung ikaw piningot ka, ang sabi mo lang, God bless you. Ano tawag doon? Stella yan. Sabi mo lang, God bless you. Nagtiis ka ba o hindi? O hindi. Piningot ka eh. Sabi mo, God bless you lang eh. Hindi ka gumanti. Nagtiis ka? Oh, nagtiis daw eh. Ibig sabihin, may kabuluhan yung iyong pagbabata o pagtitiis. Tiniis mo eh. Di ba? So, hindi binibigay ng Panginoon to nang hindi mo kayang batayin, hindi mo kayang tiisin, kaya mo. At pag kaya mo ang wika, kapag nagawa mo, ang tawag sa'yo, mapapalad o mapalad ka. Sapagkat iyong napagtagumpayan. Natiis mo eh. Kapag hindi mo naman natiis, anong tawag doon? Walang kabuluhan. Wala, piningot ka. Alam mo lang ha, piningot ka o sinipa ka. Ano naman ginawa mo? Hindi ka gumanti ng sipa tadya. Hindi mo ginantihan eh. Ang ginanti mo lang, may araw ka rin sa akin, babalikan kita. Nagtiis ka o hindi? Nagbata ka o hindi? Hindi pa rin. Bagamat hindi ka gumanti ng ng ginawa niya sa iyo. Kaya lang, hindi ka pa rin nagtiis sa isang pagkakataon o sa isang bagay. So, ganoon na mga kapatid, no? Lalo na sa mga kabataan natin ngayon. Na tayo, ako, lahat tayo, merong pananagutan sa Diyos. Meron. Pag nakita nyo si Brother Eric, no?
ganyan lang si Brother Eric, ganyan eh. Ganyan din yan eh. Huwag niyo akong tingnan. Pag ginawa ko, huwag niyo akong tularan. Kasi wala. Dahil nandito ako, hindi para tularan ninyo. Kundi nandito ako para iaral si Kristo at siya ang tutularan natin. Ano yung pagtulad natin kay Kristo? Tulad ko, tumutulad kay Kristo. Ano yun? Magkaroon kayo ng inyong pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na bagamat siya ay nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pa ng pagkapantay niya sa Diyos, kundi siya ay nagpakababa. No? Kundi siya ay nagpakababa ang wika. Ang sabi doon, mga kapatid, ay magkaroon kayo ng kaisipan tulad kay Kristo. Hindi sa tao, kundi tulad kay Kristo. Tulad din ni Pablo, tumutulad kay Kristo. So si Pablo, bilang apostol, nakapokus din siya kay Kristo. Kasi pag titingin tayo sa tao, titingin tayo kay Sister Dayan, matitisod kayo. Ganun po ba yun? Kasi tinignan natin ang tao eh. Di ba? So huwag tayong titingin sa tao. Kundi tayo ay titingin sa... Ikaw sa bako. Hindi tayo titingin sa tao, kundi tayo ay titingin sa Panginoon. Sa Diyos po tayo titingin, mga kapatid. Sa Diyos tayo titingin. So, yan nga. So, sa biyaya ng Panginoon at bilang pangwakas at panghuli ay atin lang pong basahin isang mahalaga na mensahe ng Panginoon dito po sa Roma chapter 8 verse 18. Basahin po natin hanggang 20. So, sinong gustong magbasa, mga kabataan? Meron ba? Sinong gusto magbasa? Yes, Sister Dayan. Dayan, tawag ko galing yan. Ito na rin magbasa yan? Marunong yan. Okay. Sige. Siguro, pag isang bagay nito na na yung mga kabataan, yung matutuloy sila, meron sa participation, kahit na isang bagay na tayo dito, meron siyang tulad ng pag-awit, hindi lang doon, sa pagbabasa, hindi lang sa pagtugtog, gamitin natin sila. Kasi mas matalas ang mga bata kabataan. Gagawin natin yan mga matanda, di ba? Mas matatalino sila. Di ba? Mas magagaling sila sa pagbasa. Ngayon, pag tinignan nyo ako, matitisod kayo kasi hindi ako ganun kagaling magbasa. Basta mali-mali pa. So, meron din palang paraan. Meron din dahilan ng mga kabataan kasi magagaling sila. Matatala sila sa mga salita at pagbasa. So, malay natin, Sister Ken, si Brother Ken, maging tagabasa natin, di ba? Naiya siya. Malay lang naman malay natin. Pero basahin natin. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kalulati ang mahahayag sa atin. Sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi doon, dahil doon, sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Purihin po natin ang Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon. So, wala na tayong may dadahilan. Bakit po? Bakit po? Kasi, kung ikaw man ay pingutin, Sister Dayan, kung ikaw ay pitikin sa ilong, walang kwenta. Walang kabuluhan. Bakit walang kabuluhan? Kung ikaw man ay usigin, sabihin sa'yo, si Baduy, nandiyan naman. Ay, si Manang, nandiyan na naman. Ay, si Pastor, praise the Lord, nandiyan na naman. Kung ikaw'y pagdamutan, kung ikaw'y usigin, hindi na. Sino ba nakaranas sa inyo na dahil sa santanan nyo si sinipa? Sinuntok. Meron na ba? Wala di ba? Binantaan. Lalo pa kaya kasi sinasabi ni Pablo, hindi pa nga kayo dumadanas ng pagbububo ng dugo, susuko na kayo. Paano kung maranasan natin yon? Yung pagbubo ng dugo. Patay tayo. Bakit? Kasi hindi tayo handa.
Dapat maging handa tayo ngayon. So, paano ka magiging handa? So, kapag ikaw nakaranas ng isang pag-uusig, isang bagay na maliit na bagay na inusig ka, tinuya ka, nakaranas ka ng mga pagsubok, ng kahirapan sa mundo, ng sakit, ng hirap sa mundo, anong tawag doon ng Panginoon? Anong tawag doon sa 19? Anong tawag doon sa 18? Anong tawag doon, mga kapatid? Meron siyang patunay. Meron siyang assurance. Meron siyang patunay na ano? Ano yung kanyang patunay? Napatunayan ko ngayon. Sabi ni Pablo, napatunayan ko na ngayon. Buhay pa siya eh. Pero napatunayan ko na ngayon. Na ano? Na ang pagtitiis. Si Pablo ba nagtiis? Ayan? Si palagay niyo, parang toto, yung pagtitiis ba ni Pablo na nasa kalingkingan kaya tayo? Wala pa raw sa kalingkingan, sabi ni parang toto. Wala pa eh. Pero itong si Pablo nagsasalita, napatunayan ko ngayon. Ha? Ang tindi ng pagsubok ni Pablo. Grabe. Matinding pagsubok ang ginanas ni Pablo. Nung una siya yung manguusig, ngayon siya ay ngayon siya ngayon. Siya na ngayon ang inuusig. Di ba? Noong siya yung makapangyarihan, meron siyang kapamahalaan. Ngayon siya naman ay binababa ng tao, pinagbibintangan ng mga Hudyo. Ganun katindi yung pag-uusig ni Pablo. Nung dati siya'y masagana, pinuno siya eh. Isa siyang anak ng Pariseo. Ngayon naman siya ay walang makain, gutom. Grabe yung pinagpalit ni Pablo. Kaya ang sabi ni Pablo, siya yung kanyang hinanintulad niya sa mga Kristiyano. No? Siya yung kahuli-huli ang sinugo. Siya yung namagitan sa mga hintil. Na ang sabi niya, napatunayan ko. Ano yung patunay niya? Mga kapatid, na ang pagtitiis sa panahon ngayon ay hindi man lamang karapat-dapat maitumbas sa kalwalatiang mahahayag sa atin. Amen? Purihin natin ang tayo. Amen? Salamat sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Mga minamahal. Bakit yan? Ilang taon ba pinakamatandang alam mo na nabuhay sa tao sa mundo? Ilang taon? 120. Di ba? Biblical din. Ngayon, mga kapatid, kung 120, naghirap ka. No? Sa 120, lagi ka lang may sakit. Lagi sa 120, meron kang pagtitiis, meron kang kagutom. Karapat dapat pa rin bang itumbas ito sa mahahayag sa iyo, sa Diyos, sa kalwalatian, sa buhay na walang hanggan? Karapat dapat ba? Pwede bang itumbas yun? Pwede bang ikumpara yun? Kasi yung katumbas ko kumpara. Pwede mo bang ikumpara yun? Hindi mo pwede ikumpara yun. Kahit mabuhay ka pa ng milyong taon ng ganun, hindi mo pwede ikumpara yun sapagkat ang pagkukumpara doon sa kalwalatiang tatamasahin ng Diyos o ng tao sa Diyos, yung buhay na walang hanggan at makakasama mo ang Panginoon, walang maaaring maitumbas. Walang maaaring. Walang maaaring. So, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, tayo po naway napagpala ng Panginoon sa kanyang mga aral at mga salita. At magpakatatag po tayo. Lalo na yung mga kabataan, magpakatibay kayo. Bilang buod, kayo'y ginamit na halimbawa ni Pablo, hindi lang bilang halimbawa, kundi isang matibay na ehemplo, huwaran sa pananampalataya. So, magsikap tayo. Tulad din namin na tayo na sanlibutan, mayroong pagtitiis, mayroong mga pagsubak sa buhay, pero lumalaban. Amen? Amen. Fight the good fight of the faith. Salamat sa Diyos. Diba mga kapatid, tayo po i-voice tayo.